Pinakakasuhan ng House Quad Committee ng Crimes Against Humanity sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at iba pa. Kasunod yan ng mga pagdinig sa war on drugs na nagpakita raw ng mga pang-aabuso umano noong administrasyong Duterte. May report si Rafi Tima. Crime Against Humanity. Yan ang nirekomenda ng House Quad Committee na ikaso kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa at iba pa. Tulad yan ng reklamong isinampa sa International Criminal Court. The investigations brought to light a harrowing narrative of abuse of power and institutional impunity during the Duterte administration. Bunsod ng drug war, pinakakasuhan din ng Quadcom sina dating PNP Chief Oscar Albayalde at Debol Sinas, Police Colonels Ruina Garma at Edelberto Leonardo at dating Malacanang official na si Herminia Muking Espino. Pinakakasuhan din ng ilang personalidad na may kinalaman daw sa pagkakasamsam ng 360 kilo ng shabu sa Mexico, Pampanga, kabilang si Mayor Teddy Tumang at ilang Chinese nationals. Gayon din ang mga may kinalaman sa pagkamatay ng 3 Chinese nationals sa Davao Penal Farm noong 2016 at ni Police General Wesley Barayuga. This is a defining moment for this Congress, Mr. Speaker. It is an opportunity to uphold the rule of law, protect our nation's sovereignty, and deliver justice to those who have been wronged. Bunsod ng pagdinig, 30 panukalang batas daw ang isusulong, kabilang ang reparation o pagbabayad sa mga kaanak ng biktima ng EJK. Agad inadapt ng plenaryo ang report ng Quadcom na ipapadala raw sa appropriate government agencies para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, haharapin niya ang kaso oras na maisampa. Tingin niya hakbang ito para i-demolish o siraan siya. Mensahe niya sa Quadcom, Merry Christmas pa rin daw. Para kay Senador Bongo, ipapaubayan na lang niya ito sa korte. Hahayaan daw niya na taong bayan ang humusga. Sinisika pa naming makuha ang panig ni dating Pangulong Duterte at iba pang idinadawit sa posibleng asunto. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.